ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, bye! Galabay nga ka natutaran o welcome din sa itong panagkuman sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga igala. Yes, mga katambayan, no? Kamusta mo diha? No? It's a Friday, proof of Friday mga katambayan. Sad ko, mamiss na ako ang work, no? Ano mo, love kina ko Monday. Bitaw mga katambayan, we should always love our job, no? Sita magkapoy-kapoy. Na may kapoy yun, no? Namgi times nga kapoyon ta mga katambayan. Pero, once din natin pinangarap na magkaroon ng ganitong trabaho, no? And then now we have it, no? Ato pong panan po, ato po pangalagan. Dapat trabahoon ng ato ang trabaho. Di ba? Oo, say ato ang job description mo na atong trabaho and that should be the one na nato ang palanggaon mga igalo. Di laki ato ala nang gi-apply na trabaho, it's because sa sweldo ayo no. Hindi dapat sweldo ang dili dapat sweldo ang basehan nga nang gi-applyan nimo na nga trabaho or kay tungod na kay gusto nga unsa ni? Gusto ka gahom, gusto ka kontrolo ng tao, na kay tao. Pero mong utok, charing. Pero mong utok, no? Andot lang kung makahandle ba ng sarili na. Joke lang. Pero may higala, no? Ato ang panon mga higala, no? Hindi lang dapat mo kan. Dapat we should work out of passion, no? Mura magkatukong dating stasyon mga higala. Passion. Pero bitaw, pero my point, no, my point man kay kung trabaho lang ka nga walay passion, gamay kuan lang anay mo mga kauban mga higala, no, nga murag ikuan ka, no, kanang i-call out ka kay mali imong gibuhat, masuko na ka kay wala kay passion, no, di ka kabalo mo dawat og criticism kay wala kay passion. Gusto nimo ikaw ra masunod kay wala kay passion. Silukuan ra man imong apas di kwarta-kwarta ra man, no? Kwarta-kwarta og gahom ra man imong apas. Char. Ay tama kay. Bitaw mo na way gan makasad pud nga Friday na, no? Friday. Ana nga ako nakakalungkot talaga pag Friday na, no. Anyways, mga tambayan, no, karong hapon na to hisgutan, no. Kining
panawagan no or mga gamay kuan lang no about diabetes mga igala no kay murag mao naman gud ni ang murag sa prevailing na karon nagadaghan no nagadaghan na kaso it's because na sa tong lifestyle no nga kung sa una kung kuan daw sumala pa sa to ang City Health Office mga igala nga kung sa una ang magkasakit og diabetes kay kuan ra kato mga nasa 40s pataas karon na nasa even 30s na nagiuban gani kuan na nagiuban na nasa 20s no pero depende po na siya no kung 20s or 30s ba di ba so mo nang isa sa kuan karon kay mas daghan naman karon gud ang instant na mga asa ni na mga sige tawagan na mga instant na mga pagkaon no dagan na kay na dira so mo na nga bitaw po day tungod po sa kapaspas sa panahon po karon mga igala no mo na nga mo ang mga tao matun na po sa mga instant food no instant coffee instant noodles no nga usahay tapos kana pang mga grabe pa kayong kitungod sa ka-stress ato kauntag daghang kanang rice no especially kanang carbohydrates mga igala so ay sana sa mga kwan kanong na ay anong nanay mga diabetic na mga tao o karong panahon na anyways may igala alang sa kwan no ako na ni siya may igala no medyo light lang sa takaron mga katambayan no kay Friday karon and I'm sad kay Friday na charing ato paminawon mga igala no ang non-communicable disease medical coordinator sa Davao City Health Office mga igala na si Dr. Angelo Reyes paminawon na to. Based on my experience siguro nasa line of 30s above na. So dati if you have diabetes you're most likely diagnosed at the age of 14 above mo mag-usually. So din pabata yun siya. So 30 above usually in my experience during my consultation sa where sa inyong tugbok muna. Usually unsa po ang mga causes ani doc nganong nagkabata na gyud siya doc? Number one is family history. So kaliwat jud siya no. Might be sir parents, siblings na pod. Next is would be the could be your lifestyle. Okay? Like your weight. So there's obesity. Lack of physical activity, yan, age po, no? 14 above, usually, magkuhan ng sakit, and pwede po sa mga pababa na edad na 30s and above, pwedeng po. Other factors and link na pwedeng magka-diabetes is mga, what we call this, diet, poor diet, and then tapos the other sakit like hypertension, Correct me if I'm wrong, Doc. Pero mo ba na ang number one reason kanang hinam-ison? Mo ba na, Doc? What do you mean? Hinam reason game, ma'am? Kanang into sweets po. Okay. Into sweets. Yes, for diet. Too much sweets. Yes. Because it's sweet is, we have, sa sweet na food, no, naman dira ang sugar. Too much sugar in our body, it may cause diabetes because we have hormone called insulin produced by our pancreas. No, the action of insulin is to transport that sugar or the glucose going to our body. Too much sugar, dili na pud makaya niya transport. That is why we call insulin resistance na common din sa diabetes type 2. Rice, how about rice daw po, Doc? Yes, rice po na siya. It's carbohydrate. So there's a sugar inside that components of that rice. So everything, ito na lang, pag masobra, it can be affect our body's health. Pwede naman yung rice, yung hindi yung sobra, yung kung at least 1 cup. Okay. Approximately, wait lang. $11,750. This is from the source of Philippine NCDR, his report from
January to May 2025 pa lang. So since May 20, are we expecting this number to increase, especially with the kind of like the fast food chains and all the processed food that we have on malls are readily available? Yes, possible. Pwede siya mag-increase. And sad to say, napatay mga undiagnosed patient na wala pa na-appeal din sa record. So, katong mga patient or clients na afraid to seek consult sa doctors for a test. So, that is why we are promoting. This is very important. We have to promote this awareness para ma-encourage them to have a test. Sir, you mentioned earlier regarding communication that supplies last Oh, yes po. So far, may mga medication na sa diabetes na not available in our kwan sa my district in Tugbok. We don't have anymore metformin. So may other meds naman na pwede na tumahatag sa pasyente like Laside. So it depends sa district kung sa mga availability. So if ever di available, then we have to prescribe patient, and if we pwede po na mo sila assist to provide medical assistance na certificate para i-refer sila sa other GC na maka-provide po o ka ng assistance papalit sa tambal. Sir, essentially mga metformin, which is usually available na siya, sir? Sa karon, metformin is, I don't know, di ko ka-sure if all districts man na pa may metformin. It depends lagi sa supplies, kung kisa yung makakuan. Kay last time nagkuan ko no, dan pero marag usahay maabot ra man pud siya. Pero ang nasa mong sure is other na metformin abot na like Laside available man pud. Okay. This medication, sir, is for Free na siya. I-free na siya. Kay if ever di po na to patient might refuse for another check-up kay dili na po na sila balik because wala man sila inumon and they cannot pay that medication. It's very expensive for them. So that's the problem. So we have to give kung sa'yo na dira mahatag na to, ihatag mo po na to. Sir, kung pila ba ito ang kailangan budget for our medication? Siguro, in terms na lang po for our diabetes na lang. Sa allocation, dili ko katubag karon ana. Wala pa ko ikuan sa budget. So mga higala, no? Si Dr. Angelo Reyes, mga higala, ang Non-Communicable Diseases Medical Coordinator sa City Health Office, mga katambayan. So mga no? Lifestyle gidaw, no? Si ang kanda na ang namon tagingon na makuha gid ang diabetes number 1 sa kanang genetics or hereditary na siya mga higala, no? Patay. Pero ano ako di mo ko ampon hadlok. Honestly, so ko mo nang utana lola na ako na decapitate because of diabetes. Ikaduha kung papa diabetic, no? So coke is life pa rin. Bita mga kakanin, bro. Siguro hinahinay na siguro ta. Hinahinay ka ng kung sa una 1 liter a day, siguro 1 liter a week na. At least grabe po nung dapat 1 liter a day sa isa kadlaw, di ba? Sa isang semana 7 days a week. 7 days a week. So siguro 3 times 3 liters a week na lang. Bitaw mga joke lang nga pero bitaw. So ano ako pag content storya diri kung ako dili ko magseryosoan nga mga butangan, di ba? Pero anyways, bitaw nahinayan na lang sa nato kay murag nakasanayan ba ya kay karon man gud mga kuno say pod mga katambayan pod no nga karon kanibahan nga na kay before na times before na you cannot afford these things, no, nga adlaw-adlaw na it's because mahal no, pero mas mahal day magpa-doktor. Pero sige lang, laban lang tayo para diyan, no. So mo tong advice si Dr. Angelo Reyes, no, para sa tuwa, appeal ko, wala exemption, appeal ko. Dapat ako ang number 1. Tsari. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdum ning atong Sibianan.
Yes, mga higala, balik kita din sa ito panaguban sa tutuluman noong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niya Armando Finiquito, mga higala. Yes, mga higala, yes! Bito, kamusta nyo ang lugar diha? Ipang ulan ba mo? Anyways, di mga higala, no, naditay ko na nahon sa nato. No, so, sorry good Jade, karon lang gina akong mabantayan ni mong email. No, announcement ang ato ang Davao Light and Power Company, mga higala, Incorporated, no. Kung nasa magpaygayon sila og kaning switching power interruptions karong Domingo og Lunes, mga higala, July 20 and 21, mga higala, 2025 sa managlahing lugar dinhi sa tuwa sa Davao City, no. Sumala pa nga kinahanglan ang maong power interruption, no, para ma-facilitate ang substation works dira sa Santa Ana substation, mga higala, aron nga mas aron malikayan ang taas nga power interruption sa pagkawala sa kuryente, mga higala, no. Ang loads gikan sa affected lines, mga higala, no, ma-transfer dito sa duol nga substation, sulod sa 30 minuto anytime, no, between karong Sunday, mga higala, so Sabado na, mga higala, no, 1 a.m. to 2 a.m. mga higala sa Sundays, July 20 naman. Samtang ang normalization or return sa load, mga higala, pabalik sa normal setup, another 30 minutes sa po na, mga higala, no. Karong Lunes sa po na, so gikan sa Domingo, Lunes sa kadlawon, no, alauna gihapon sa kadlawon hangtod alas 2 sa kadlawon, no, sa July 21, no. So mga apektado nga mga lugar, mga higala, no, katong mga gikan sa Tulip Drive, gikan corner First Avenue Huna Subdivision padulong sa South Grove, padulong sa Quezon Boulevard, City Hall ug SP Building, tapos portions sa Pichon o kana Magallanes, no, Tunailhan, tapos Bolton Extension o ang mga silingang lugar ani, mga higala. Tapos apektado sa mga higala, no, ang katong mga nasa corner Hempe South Street, ramon Magsaysay Avenue padulong sa Leon Garcia Street, no, gikan sa Solomon Street, Agdao padulong sa portion sa F. Bangoy Street, padulong sa N. Torres Street sa Obrero, tapos Santa Ana Avenue padulong sa Lizada Street, Quezon Boulevard padulong sa Bolton Bridge o sa may Bocana area, mga higala, no. So alang sa mga mga higala, no, sa mga power interruptions nga mahulog sa wala na ako nabanggit na oras, mga higala, kaganiha, o sa mga wala na ako nabanggit na lugar, pwede ninyong itawag sa ilahang 24/7 customer contact service na 082-229-3572. Para ni diri sa Davao City, 0919-056-3572. Para sa kuano, pwede niyo tawagan, no, nagatapanawag ko ano nila, mga higala, pero pwede mo ni i-chat po sila hang kuano. Kung mo kita ka ng emergency, disod kina nila ma-actionan dayon, mga higala, no. Anyways, mga higala, alayon sa kuano, Davao Light, no. Atong kuano, no, hisgutan po din ni, mga higala, no. Actually si Sir lang maghisgot ani, mga higala, no, with regards sa ding kuano, kaning mga insidente sa sunog nato din ni, mga higala. Usa to mga kuan karon, no, mga unsa ni kaning ginatawag nato nga so ganito ya kuan, katong mga regulations, no, sa pag-apply og kaning kaning BFP compliance, no, permit, no, nga moy kuan para sa mga business permit, no. So na natin online portal, no. So wala na ko tunabtan kagahapon, no. So uguban pa, no, nga mga safety nga para ma-assure, no, nga ang kuan is nagitay kuan, nagi fire safety dire sa tuwa sa kuan, no, sa Davao City, mga higala. So anyways, mga higala, di tatawag langan, mga higala, atuan ng paminawon, mga higala, no, ang kuan, Public Information Unit Chief sa Davao City Fire District, mga higala, no, nga si Fire Senior Inspector Russell Jake Maranyon, no, alang sa iya mga update, no, sa Davao City Fire District. Paminaw na to. Gina-check pag nakapasar na you mean nakapasa na sila sa requirements? Na-consider sila, sir, nga nakapasar sa inyong okay. pag-check. Bali, kanang mugo na into inspection, mag-release mig IO, then actual inspection na. So dito ta i-check na mo ang ilang ipasa nga documents unsa ang mga checklist. Yes po, sa checklist po ninyo. Unsa jud ato ang gina-check una, sir? Okay. So aduna tay mga kuano, natay namugoy presentation nun ta ba nga dito na to makita ang tanan
nga unsay mga requirements nga ginapasa nato nga gina-upload sa FSIS. So natay list ana, and one thing ang pinaka-importante, syempre picture na siya, dapat yun klaro kayo ang picture or ang image nga i-kuha ninyo, i-upload ninyo dito sa atong system. Kay anyway, kung naa may mga kakulian sa inyong gi-upload nga document, naman ay note dito, i-assess na siya sa mo ang mga CRO kung unsa ang lacking nganong wala na approve ang iyang document. So inamnay dito ikuan, makita nimo na dito nga sa note banda kung unsa ang iyang mali. So moto pag imong na-comply, i-re-upload nimo hantod nga ma-successful na, then you will proceed na sa second part, the payment, hantod nga kami ma-compile na mga tanan information, then dito na sa among chief access na mo, then mag-serve siya kayo, then actual inspection na. So mo to siya ang ma'am. So nakoy available tanan details ana ma'am nga isa-isa kung unsay mga requirements dapat i-consider bago sila mo-upload sa atong FSIS. And ang pinakakuan lang yun, common ana is dapat klaro gid ang i-upload kay online good na good mo na basihan na mo sa pag-check na mo. So kung hanap-hanap na siya, dili kuan ang imong i-upload, maglisod ni og assess, and most probably mag-require nga usabon nimo ang pagbasa sa imong documents. So, Yes. I know, sir, na we are taking advantage of the technology, pero wala ba ta nahadlok, sir, sa mga AI karon? No, kana no, kung imong tan-awon ba, mo na siya ang trend karon ba, what if ma-hack ka? Inana ba, makuha na nga ma-compromise ang ato ang mga personal information sa business nato. Kana siya nga matter, ma'am, sa among head office, kina siya kay kami beneficiary lang po ni ana nga system diri sa Davao City. Nag-emanate ni siya nga system sa national headquarters sa BFP. So napo sa team dito ma'am no nga naga-secure sa ato mga data nga gina-upload nato og sa mga server nato nga kapadagan ani centralized mo siya. So dili lang ni diri sa Davao lang ang imong information pwede pud ma-access. Halimbawa nakag-abroad, kunya di ko litawag di ka kanang imong business na Davao or nasa Laguna, nakag Davao, imong business sa Laguna, pwede po ka diri sa Davao. Kay online naman siya tanan, so ana siya ba centralized kitsa ma'am whole Philippines ang kaninga system. So ang naka-assign na ma'am isa na siya headquarters na mo, narito ang team pud ana ma'am sa among ICT ma'am. Naka matter. Pero how can we assure the Filipinos, sir, nga kanang maluwas jud ta sa sunog, especially nga online transaction na po? With regards ka na ma'am no, ang pag-iwas sa sunog, nagay may motto, di ba? Pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. So, not just the Bureau of Fire Protection, kani siya kalimbikitan sa community. Ang pag-iwas sa sunog, magsugod niya sa itong kaugalingon, no? Kay, syempre, kung atong bot isipon, 15 lang ka station ang na-address sa Davao City. Pila ka barangay Davao City? 182, no? 182? Something, ana. So, paano na mo na i-cover? 15 lang may ka-substation. Anyway, we're doing natay mabutay pa nga igatukod. Mabutay. Igatukod nga mga substations dungag repeat to siya. So, waiting na ta for budget. Then, kana siya, kung dili ta mag-igmat sa tong kaugalingon ba, paano man nato makuan? Paano nato malikayan ang sunog kung kita mismo pabaya kay ta sa mga panimalay? That's why we're doing uplan ligtas sa pamayanan, we're doing mga kuan ba, mga information dissemination kung paano nato maiwasan ang sunog. Kay naiuban nga makita mo sa memes Facebook ba nga kuan lugay-lugay mo abot ang bumbero. Ina ang pangutana na binitawag sa bumbero. Anyway, strategic ang mga locations sa fire stations nato, and diri sa Davao nindot kayo ang atong system natin 911, dagang kitag volunteers, and kanino gwapo kayo diri sa Davao. Ako dili ko taga Davao, diri lang gid ko na assign, and diri na po nag-settle. Nakita na ko ang Davao nga nindot kayo ang relationship sa city government ug sa AMUA, sa Bureau of Fire Protection, ug giubanan pa kanang 911 nato ug sa CDRMO. Kuya gid kay ba mga high tech kay ba, high end kay ang atong mga facilities, di ba? Pagtawag mo, ako naka-try pong tawag 911 lang. Tubag ba yun ba? Nang na-reaction ba? So, nindot siya, no? Ang gwapo kay mo po yung Davao ba? Mo nang dire na po tayo, Davao life is here, love is here, but mas Davao. Kaya na ba? Ako not just mga, pero balik ka sa itong topic, no? Kana sa mo gina nga kami nagapaningkamot ni nga natin nga tawag nga bombero sa barangay kay
nagabalay-balay mi, naghatag mi og kuan mga information paano ninyo maiwasan ang sunog. So inline po ni siya sa Dabawenyo disiplinado, no? So siguro kung kami nag-radio gud, so usa ko ka disiplinado nga Dabawenyo tungod kay ug mahawa og balay ito na saksakan sa amuang kuan kansa. Isa ko ka disiplinado Dabawenyo kay kuan i-check na ko ang mga wirings namo kung okay pa ba ang mga inana nga mga kuan ba. So isa po na sa where kuan no nagdala culture of security, nindot ang culture of security sa Davao ba. So kana po siya mga akong kuno sa ikog analyze ba ginadamgo na mga gabi nga kanang culture of security sa Davao ba. Appeal ang kuana fire safety kay gina-embrace nato ba kay kaniha dagang ikog istorya ba. Mo drive ka dagsakyanan, dili ka pwede magpabuang-buang sa Davao kay mismo ang tao musita sa imuha o kanang kuan ka magpabuang-buang nag-drive ba kanang kamote ka ba. So even ang tao gi-embrace ang culture of security, gi-embrace ang pagdisiplinado. Sitahon ka sa tao, dili na kailangan og pulis o CTTMO padira. Ang tao mismo kung nakita nga violation mo report. That's why hadlock ta no. And kita po na-adapt nato siya. So dili ta mo commit og mga infractions din sa atong dakbayan. So kana siya layo na kayo no, inline sana ma'am. We are doing our very best nga makiglambigit, makipagrelasyon sa atong mga city government, sa atong mga barangay no, nga para ma-inform ang public because the Bureau of Protection, the community, the city government, mo na siya ang mga tulo nga among gina-target nga makiglambigit kini sila, makipag-relasyon ni sila para maiwasan nila to ang sunog. So dako kay nga part ang matag usa sa pag-iwas sa sunog. Dili lamang BFP mo ganing sa pag-iwas sa sunog, di ka talaga nag-iisa. Yes, indeed, the Davao Life is here, sir. Lastly, on my end po, nabatay numbers, sir. So far, pila atong natala gikan June up to now sa mga sunog. Yes. So, comparison ni siya 2024 and 2025 from January to June last year aduna kitay 496 kasunog, and this year 2025 January to June is aduna lamang kitay natala nga 346 something. So adunay pagbaba sa sunog nato no into 30 something percent, 31.45. So from 496 last year sa ato ang first half sa atong tuig 340 na lang, nibaba ta og 31.45%. Usay pasabot nga na, siyempre nibaba man. So dili lamang ang BFP no kay ang amo ang pinaka main goal gud bilang ako bisang isa ka bombero, mas gusto nako nga kana among truck napundo lang sa stasyon namo. Kay once mo daga na among truck pagawas, naisunog. So pag naisunog, it can be loss of property, loss of life. So muna among ginaiwasan, muna no nagan i-joke ana nga sa tanan daw nga mga agency, ang tao daw dapat moampo nga bombero walay trabaho. Kay kung walay trabaho ang bombero, way sunog, so walay nakabas nga kinabuhi or mga lost property, pero joke lang na siya. Dili lamang sunog ang trabaho sa bombero. Just like this, nag-representa mo, the FSIS, mga inspection, mga fire drill, nagainana po may, dili lang sunog ang mga trabaho, isa lang na sa mga trabaho. We also respond to man-made and other calamities. So nanay mga inana nga trabaho bombero, dili lamang sunog for the information of everybody. So kato siya ma'am no, kani nga datos nato dili lamang ni sa pag-glorify sa Bureau of Fire Protection but also sa atong mga katawhan nga nag-igmat pud yun nga mapagamian ang sunog, di lalim masunugan, digid lalim, wala na akong maingon. So thank you kay sa kong tanan nga sa pagsuporta sa mga programa sa Bureau of Fire Protection nga nibaba gyud ang ato ang datos sa sunog kakong tuiga sa katunga sa tuig pa lang. Hopefully sa next half mas mubaba pa. Aim na to, 0 fire incident. Unta, hinaot. So mga igala, no? Ang pahayag ni Fire Senior Inspector Russell Jake Maranyon, mga igala, no? Ang Public Information Unit Chief sa Davao City Fire District, mga igala. So, tabian ng sir, no? Makunik-kunik yun niya, madagan kayo siya kuan. Dagan kayo siya og unsa ni. Sir, nga di mag-guest permit sa mga sa Davao City Peace Davao
Davao Peace and Security Press Corps na mo, sir, no? Dapat mag-guest ni perminti si sir sa mua kay para dagan ni kuan material. Dito ay kan kay si sir ganang grabe kayo kakuan sa iyang trabaho, no? Alam na alam niya talaga yung kung ano yung mga ano yung mga sagot na kailangan talaga ng media chart. Bakit Tagalog ako? Bitaw mga katambayan eh. Mga tanong ibabaato ang kuan sa sunog mga igala, which is sumala pa niya, no? Pwede na to na ma-attribute mga igala. Ma-attribute na to na siya sa kuan, no? Ilahang continuous na information dissemination diri sa tuang dakbayan mga igala, no? And of course mga katambayan, no, kuan gyud mga igala, no, mas kung ligtas ang may alam, no, mo na nga katoligtas sa to OLP ligtas pamayanan, ligtas sige ito OLP oplan ligtas pamayanan. Kaya silang campaign na oplan ligtas pamayanan nindot pud mga igala, no, nga actually sa basig sa next mga igala, no, sa Lunes ato nang hisgutan mga igala kada kuan kaning unsa ba ding mga kuan ginabuhat nila sa mga barangay mga usa mga barangay no para kuan unsa ni tao ba to? Ipahibalo, no, dito sa mga tao nga unsa ang dapat buhaton, no, para makaiwas sa sunog, no, although natay 31.45 decrease mga katambayan, no, pero dili po gyapon siya makuan, no, kay lisod kayo kung kasagaran gyapon sa mga tao karon, no, na kanang nagakuan gyapon substandard ng mga kuan, substandard ng mga appliances or ang wiring or nakit-kit ba sa ilag ato mga appliances, no, nga wata kabalo, no, mo na isa sa mga inungdan, no, nga mga trigger daw sa sunog mo to lang ingon mga igala. So moto mga igala, no, kinahanglan gid mo nga constant gyud na communication with the barangay mga igala. Actually balik-balik na ko ni nga mga pangutana perminti sa Bureau of Fire Protection kung unsa ba dapat ang angay buhaton, no, or padayon ba gihapon kay especially na yung mga ubang lugar nga balik-balik na ginasunog muhi kanang muhilak ang tuig nga dili walay masunugan anang lugara, no. So moto ang kanon dapat gid pud no nga unta po na pero kanon gud sa mga igala, no. Para sa ko opinion gusto nindot unta nga pati ang balay kuan siya, pati ang balay ang mga residential kuan sila sa fire safety kanang fire safety fire safety certification, no, para sa mga pero para sa mga establishment man gud may dapat na may safety kay daghan magong tao diha, no, compared sa residential, pero daghan mo po madama especially in a informal settlement mga igala nga dikit-dikit ang mga balay, so na makadamay ana eh. Pero kuan man po siya mga igala, no, I think no kung kuan po siya it will be kuan mga igala, no, siguro sa kuang kuan, no, sa kung pagsabot, no, kuan siya marasyak invasive sa right to property sa private individual. So mo na lisod sa pag-reconcile na. But anyways, unta, no, kanang ubos-ubos na pod ang kanang insidente sa sunog na to dinis Davao. Ino kanang asin kanang moubos na gyud, no, nga ang kuan ang bombero mga igala may man sila nga basi ang mga bombero wala na trabaho na ana sila trabaho, no, o ilan na ginasiguro kanang sa pagsiguro sa kaning fire safety, no, ang fire safety i-assure ang fire safety sa matag establishment or any structure dinhi sa tuwa sa kuan may karon, no, sa Davao City or Cebu, Pilipinas, no, hopefully unahan na. Anyways may kalawan na tayong oras hangtod sunod na usab, no, sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao may kala ako yung Kawan Armando Feniquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sunod na usab. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.